Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy At Cabonegro. welcome po sa liwanagin natin, mga lolo. The People's Agenda. Opo, opo. Okay. Nitong nakaraang mga araw, for the past 2 days, Yes. tayo po nagkaroon ng spectacle, Yeah. public. Madami. Ano ba yun? Well, una, yung nangyari sa Quadcom. Quadcom. Pangalawa, dami nating bagyo. No? Iba-ibang Oo. lugar. At syempre, Di, bagyo globally. rin lalo yung sa Quadcom. Yung bagyo din yung political na bagyo. Ano ba nangyari doon? Syempre, Sa naimbitahan Quadcom muli. tayo. Imbitahan muli si President Duterte. At muli, pinanindigan niya yung Oo. karamihan sa mga sinabi niya nung una. Okay. Pero this time, di naman siya nagmura, no? Okay. Although uminit ang ulo niya. Ano bang, Oo. kanino uminit ang ulo? Yan yung sa kuan, no? Yung tinanong yung tungkol sa kuan, sa paano ba ang liability? Sino ang accountable talaga dito sa nangyaring EJK? At Oo. dahil pinaninindigan nga niya, Doon sa liability, sino bang nagsabi? Si Senador Laila de Lima? well, kasama si Ma'am Laila doon na katabi nga niya, di ba? Yung Oo. ginawan pa niya ng parang ambagan niyang gano'n. At parang Sino pa ang naging kagalit dininay niya? niya na kakilala daw niya. Oo. Pero syempre, ilang beses namang pinakita yan noon. Alam mo, Syempre naman. magkakilala sila, alam mo bakit? Oo. Pareho sila ng law school. That's right. That's right. Kalawa, yung fraternity ni Digong na Lex Talionis, kalabang mortal ng sorority o fraternity ni Laila de Lima, Kaya pala. Lambda-Rho, Okay. Beta. Okay. Si Laila de Lima, isa sa founder ng Lambda-Rho Sigma. So matagal ng yan, may Matagal na alitan. hidwaan pala. Ang balita ko Oo. dyan sa San Beda College of Law, Okay. yung binabanatan palagi dyan, mga Lex Talionis. Okay. Yung palaging May ganung dimension pala. Anyway, sige. Ano pa Sino man? pa? Binato niya si Sino? Hindi niyang batuhin. Alin? Yung physically. Si dating Senador Antonio Antonio Trillanes. Trillanes. Kasi nga, nabubuko yung tungkol sa bank accounts. That's right. At muling binabalikan ni Trillanes yung mga dating pahayag na ganyan. At syempre, iinit uli ang kanyang ulo. Tapos nagalit din kay Arlene Rosas. Kevin Rosas sa Makabayan, ano? Pati kay yung isa pa. Ng pagtatanong. At saka yung sa kabataan. Nagalit din kay diba? Raymond? Hindi naman nagalit, pero napaka-contrascending ng sagot ng presidente sa mga legitimate naman na pagtatanong ng ating kabataan. Ang subject na natin dito, kasi aminado na rin naman mga kababayan itong ating dating Pangulo na siya ang utak sa kanyang responsibility. That's right. Criminal man, civil, or moral. That's Sabi right. niya That's right. Diba? Inaako niya. Ngayon, okay. Liwanagin na natin dito. Anong kaso na pwede na maisampa laban sa dating Pangulo? Well, kung titingnan mo yung extent ng resulta, crimes against humanity talaga. Doon sa ICC perspective sa ICC yun. perspective. Pero sa mga batas natin dito, syempre yung culpability ng isang government official na ginamit ang kanyang posisyon sa paggagawang ginawang polisiya sa implementasyon, ang isang bagay na hindi naman dapat normal dahil illegal naman. Okay. Hindi naman dapat legal na ang kaya lang, ang contention nga ni ganun. dating Pangulo dyan, paano magiging illegal? Yung pinapatay, Lumaban. Oo. Gayon pa man, yung incentive na kanilang Hindi, ikaw ba binigay. naniniwala ka doon na pwedeng depensa yun? Ang context kasi nung paglaban ay syempre pagprotekta yan sa Alam mo ba kung bakit buhay siya very ng confident? enforcer. Hindi ka nagtataka kung bakit very, very confident siya. He goes out to the Senate, Congress, etc. And even outside of it, very confident siya na hindi siya tatamaan ng criminal liability. You know why? Kasi ang lusot niya is, una, I only induce them to kill these drug personalities kapag naglaban sila. That's right. So, ibig sabihin, that's within the purview of the law, legal. Yes, because ang context nga nun, kailangan mo rin protektahan yung buhay ng mga enforcer. So pag nalagay sa alangan
Oh. Ay, So, ang paglaban kasi, ibig sabihin, Mm. lumalaban siya. So, maaaring may potentially, pwede kang masaktan yung oo, enforcer. oo, oo. So, doon nagkakaroon nung pag-apply nung right to defend yourself. So, that's the reason why sa utak niya, kung isasampa mo yan sa local courts, lusot. That's Pangalawa, right. That's right. Dahil ginawa yan nung panahon niya as mayor at panahon niya as presidente, may executive immunity siya. Mhm. Kasi mga executive decisions yan eh. That's right. Diba? That's right. Wala naman kasi siyang direktang sinabi in one particular case o some particular case na, o yan, patayin mo. Okay, Walang ngayon, sasabihin ko direktang ngayon ganun sa iyo, yung isang dimension na hindi siya makakalusot, Ano yun? talagang makukulong siya. Ano yun? Okay. Inamin niya na siya ay may private death squad. That's right. That's Okay. right. Kasi tayo mga kababayan, no, kaya maraming yung iba medyo ambivalent dito sa issue na ito. Dahil ang tingin natin, ginamit ni Duterte ang kapulisan. At yung kapulisan, alam natin na meron silang license to kill. That's right. Meron sila eh. Sila yung may coercive power na legitimate para sa Estado. Oo. Sila lamang at ang ating Oo. armed forces. Ngayon, ng iyan ang Philippines. pinabubuka palagi sa atin ni Duterte. Ginawa ko yan para sa bayan, ganyan-ganyan. At inutusan ko itong mga to, napatayin yung mga drug, dahil mahal ko ang taong bayan, ganon. Mga kababayan, hindi lang po yan yung kaso ng Pangulo. Ang matinding pagkakaso sa kanya, dun sa Davao Death Squad. That's right. Bakit? Kasi ito po ay tinatawag na non-state. Non-state. Ibig sabihin, paramilitary. Private army Private, in short. private. No? Ano po? Ngayon, kapag ka ikaw po ay nag-induce sa private na pumatay, kahit na sino pa yan, whether it's a drug personality or whatever, ikaw po ay papasok doon sinatawag na conspiracy to commit Commit a crime. Ah. So, whether it's inducement or direct order, no? So, hindi po makakalusot diyan ang Pangulo. Kasi doon sa Davao Death Squad, although mayor siya nung panahon na yun o presidente, hindi po wala hong kinalaman yung office doon. Wala naman Ang pong... nangyari is nagbuo siya ng sarili niya, siya ang head sa kamo kanya. Siya mismo nagsabi, di ba? So, doon po siya pwedeng kasuhan ng matindi na wala siyang lulusutan. At mukhang isipin gano'n niyo ang na lang po mangyayari. na wala naman sigurong matinong mayor na magke-create ng sarili niyang Kasi death squad. extrajudicial yun eh. Kaya nga, lampas Lapas. na yon sa kapangyarihan Oo. sa otoridad ng Estado na kung saan napapabilang siya. Correct. Bilang isa So, sa doon ho mga tayo elected nagmimilitate. Kasi naglumalabas sa pag-iimbestiga ng mga pinapatay nila ay karibal. That's right. Karibal nung mga ipinunta niya mga tao dun sa death squad. Dahil yung mga nandun sa tao, sa death squad na yon, yung 7 na yon, they are all drug lords. Okay? May 2 lang ho doon na police. Pero the rest are all drug personalities. Yun po yung contention. That's right. That's right. Ibig sabihin, no, nagbuo siya ng sarili niyang criminal group na para bakahin yung ibang criminal groups. Nakakaribal nitong main criminal group. In fact, kung maililink nga dun sa kwento-kwento na hindi pa naman talaga napapatunayan. Kasi alam mo saan nila Na- nakuha yan? Oo. Yung strategiya na yan. Saan? Anti-communism, anti-insurgency, tactic yon, Mm. no? Si Batuho, bago yan, naging Duterte, siya po ay head ng Alsamasa. Na isa sa Sa mga Davao. anti-communist group. Okay, paramilitary Panahon ng po kabataan yan. niya, no? Correct, panahon ni Cory, etc., panahon ng Makoy. Ngayon, yung kanilang taktika para mabuwag yung mga communist fronts at mga komunistang kilusan sa Mindanao, pinag-away-away nila. Yes, that's right. So, ang akala ngayon nila, itong taktika na ito, Pwedeng i-apply. pwedeng i-apply sa mga drug syndicates. At ang tanong dyan, ito bang pag-aaway-away nila ng drug syndicate, yan ba ay para lang maalis lahat ng drug syndicate o para pabura Hindi nga. ng isa o Lumalabas dalawa? nga ngayon, Oo. sa ngayon doon sa Quadcom investigation, na nakita rin ni Senator Antonio Trillanes, is that ang mga pinatay ay mga Napapabilang. competitor Yes. lamang Ng isa. nung pinaburan That's right. na drug syndicate. That's right. Kaya nung ngayon, nag-apply yan sa Davao nung una, at nung panahon ni Duterte from 2016 up to
2022, ang namayagpag dyan, iisang malaking regional drug syndicate. At ito po yung sinasabi natin Sila po yung naghulog ng mga monthly. ito po yung ng mga sinasabi pera. natin na nag-intertwine na yung interest ng ilan na nasa gobyerno at mga criminal Hindi syndicates. nag-intertwine. Talagang Talagang interest sila. nagkaisa ang Ngayon, interest doon tayo nila. nayari. Kasi Oo. ang pagkakaalam natin, yung dating Pangulo nasyonalista, blah, 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 blah. When in fact, sa panahon ng kanyang pamumuno, pumasok po ang Yes. sindikato. Baka narinig ko lang yan, ano? Sige na nga, sige na nga. Oo. So yan po mga babayan, in-explain na namin sa inyo na ang tuon ng atensyon, Mm. hindi yung nagbigay siya ng legal na instruction for the PNP to wage an anti-drugs campaign. Yes. Kasi that in itself is legal. So anything na nangyari doon, ang maging question na lang doon, yung factual Yes. determination oo. kung may criminal liability hindi. Yes. Ang malala dyan kasi, yung non-state, Yung pag-amin niya na nag-exist talaga, kinreate talaga, pinayagan at niya. pinayagan niya ang isang mga non-state criminal actor yun na kung tawagin ay DDS. Yan. So malinaw ho, huwag kayo papauto. Kasi dun sa argument, dun sa police, kung talaga namang laban, walang, di ba? Walang kaso yun Kasi self-defense yun Sa mga DDS na hindi Davao Death Squad, Oo. panahon na po na harapin ninyo ang mga refleksyon na kailangan Oo. nyong harapin para po sa bayan. Mm-hmm. Kumaga, nalinsi kasi tayo kasi ang gusto talaga natin, naghahanap tayo ng strong person. That's right. Somebody who can actually implement the law without fear nor favor. Pero ako naniniwala, Ricky. At ito yung sa Pilipino kasi, ang ideal niya sa isang leader, strong leader who can implement the laws without right. fear or favor. That's right. Ang nangyari ko kay Duterte, mga kababayan, at nakita nyo rin naman sa Quadcom at sa Senate hearings, strong person, But full of however, favor. Dami-dami pa ng pabor. Ang daming interest na However, pinapaboran. yun. Ayun, Huwag kayo mga papauto kasama. na, hindi, ginawa ko yan para sa hindi po. Pero Ginawa dahil po yan. minamanifest na natin, mga kababayan, yan. dahil minamanifest na natin, maniwala kayo, may lalabas sa 2028 na bagong leader. Oo. Yung ini-aim natin, yung gusto natin, lalabas at lalabas siya dahil kiniklaim na natin ngayon pa lang. Very So good. paghandaan Ano po ka ba? natin dahil Born parating again po ka yan. ba? May claim. 2028. Hindi, ako'y naniniwala ako dyan, Ricky, na pag talagang napakalakas ng iyong demand sa gusto mo, Oo. the universe will bring it to you. Ayan. At Pag-usapan dahil- natin susunod yan. Susunod, no? Sinong pwede? Yan, sino Diba? ang pwede sa Oo. 2028? Magandang umaga po sa inyo.